model. So, yun na, nakapag-ipon man ako, tas nag-networking ako, nag-aral ako, hanggang sa patuloy din yung pagiging thank you Red, yung pagiging working student ko. Tsaka nga, pag halimbawa, yun nga, bless ako talaga, kahit na minsan na wala akong pera, gusto ko din oo, kailangan talaga eh. Hindi ko kinakahiya yung pagiging mahirap namin. Yung importante lang naman kasi sa akin, nakakatulong sa iba. Wala po akong half, hindi po ako Japanese, Pinay po ako. Ganito po kasi, pag may nakikita ko mga sa daan, mga daan ng ano ako, wait lang, nabubulol, mga bata sa daan, mga matatanda na walang makain, nagbibigay ako. Tsaka nga minsan nagigilty ako pag halimbawa wala akong pera sa ko, sa bulsa. Nasasaktan ako noon kasi syempre wala kang maibigay, 'di ba? Gusto ko, ayun yung ko nga, last time nung Christmas, nagbibigay ako ng mga regalo sa mga tricycle driver namin, to sa mga bata dito, nagpapalaro ako. Ngayon talaga, hindi ko nagawa siya. So, I'll try talaga. Kaya we feel them, oo. Kaya nga ako, magsa-sideline na sana ako kung meron akong client sa tattoo sana para maibigay ko sa kanila. Kasi nahihiya talaga ako kasi syempre Christmas na. Yun yung normal na ginagawa ko na nagbibigay ng regalo na kahit na kasi ako dati ginagawa ko, iniipon ko yung mga extra ko na sa work ko tapos ibibigay ko ng regalo sa kanila. Kasi syempre, alimbawa, yung sabihin na natin yung sa Jollibee o makaya-kaya natin bilihin yun. Pero yung sa tricycle driver, kung income man nila, halimbawa 200 na per day, or mataas pa doon. Instead na ibibili nila ng ganun, ibibili na lang 'di ba ng ulam tsaka bigas. So, sabi ko what if bilhan ko sila noon, nasa sila siguro, nasa 10 sila. So, sabi ko, nawala na naman si Red. Sabi ko, magbibigay ako sa kanila ng 'di ba? 10 or mga 12 sila siguro. So, bibilhan ko sila, tapos ibibigay ko, 'di ba? Kasi syempre, minsan lang naman sila makabili nun. Kasi syempre, uunahin nila yung ulam, 'di ba? Yung ulam kaysa sa sa magbili ng Jollibee. Kasi syempre may pamilya sila eh. Bibili talaga ng ulam yun. Sa akin naman, kahit sa ganong pamamaraan, makakabigay man ako, 'di ba? Ganun man yun. Ganun lang ang saya. Ay, ewan ko, hindi ko alam. Minsan umiiyak ako, tapos sobrang saya ko pag nakakatulong ako ng tao. Alam yun ni mama, natawa nga ako, sabi ko, ba't ganun ma? Pag nakapagbigay ako ng tao, na-overwhelm ako, tapos sobrang saya ko, nakakatulog ako ng mahimbing. Kahingi din po ako, Auntie J. O, pag meron ako red, bibigyan kita. Pag sisend ako sa'yo, isend mo lang yung number. Nasa Negros ka? Oo, nasa Negros po. Pag meron ako, open ako sa lahat. Basta ganun lang, basta meron lang ako, walang problema. Kaya nga hindi ako nakapag-ipon eh. Hindi pa ako nakapag-ipon ngayon eh. Kasi ganun, yung naipon ko kasi last time, binigay ko din sa iba, tsaka tinulong ko. Tapos pinatayo ko yung kwarto ko kasi syempre kailangan man yun eh. So, ngayon nag-iipon din naman ako. Kaso lang na-scam ako nung pinahiram ko. So, yung sinabi ko na lang na instead na magsabi ako ng masama sa kanila, na in-scam ako nila, iniisip ko na lang na kung meron man silang pangbayad, magbabayad yon. Siguro meron lang rason or na-short sila sa budget kaya hindi sila nakapagbayad sa akin. So, instead na pagsabihan ko sila ng masama, wag na kasi paano pa yun, hindi naman yun makakatulong, mas sasama pa yung buhay ko pag ganun, di ba? So, pinagpipray ko na lang sila na sana wag na nila gawin yun sa ibang tao kasi, syempre, mas masasaktan yung ibang tao pag ganun, di ba? Na, halimbawa, in-scam nila yung ibang tao, paano pag nahirapan sa buhay? Sa akin naman kasi, okay naman na yun, at least once nangyari sa akin yun. So, magbe-work na naman ako, tapos mag-iipon, ganun. So, hindi na, at least, di ba? Kasi pag sa iba nangyari, no? Hindi kasi totoo man, 'di ba? Pag alimbawa magsabi man ako ng masama sa kanila, pag meron silang pera, babayad 'yun, yung tao. Mahiya 'yun sa iyo. So sinabi ko na lang na na at least yung pinaghirapan ko nakita ko sa kanila na ginamit nila, 'di ba? Tapos ganun, yung na-overwhelm lang ako ganun kahit